matagal nang missing yung inyo pong kapatid. Opo. At kailan po natagpuan yung... March 26 po, nito po lang po. Time sir, ongoing ang follow-up investigation namin sir para magkaroon kami ng lead sir kung ano talaga ang nangyari. Nung umalis yung misis mo, Opo. ang pagkasabi sa research namin, siya raw ay dapat mag-remit ng pera. Maghatid ng pera. Kasi nakarating po sa amin na may nakakita daw po sa ate ko na may kasama pong ibang lalaki. Sino yung lalaki yun? Sinabi po nung asawa po niya. So, sir, nakita niyo po yung misis niya may kasama ibang lalaki. Ano pong naging ano niyo po? Reaksyon? Wala ko naman nakita doon ah. Sir, may request ako. Okay lang ba ipalay detector test ka namin? Pwede sir, pwede. Okay. Dito na po yung result ng lie detector test. Si Arman Condes, ito po yung asawa ng victim. Si Liza May Condes, anak po ito ng victim, idol. Okay. And si Rolando Condes, ito po yung unang nakakita ng buto. Si Rodel Baladhay, ito po yung last contact ni victim. Bago siya mawala. Bago siya mawala. Si Andy Alahar, ito po yung napagkamalang kabit ni victim po. Ano sa palagay niyo, ma'am? May bumagsak? Parang wala po eh. Walang bumagsak? Wala pong bumagsak. Lahat pasado? Opo. Tama-tama. Tumpak. Lahat po sila pasado. Nung sinalang po sila ng PNP sa polygraph test, lahat sinasabi rito, telling the truth. Ibig sabihin, nagsasabi sila ng totoo, wala silang tinatago, clean sila. Kung pagbabasihan po natin ng polygraph test result. Jen! Yes sir, magandang hapon po. Yes sir, tama nga po sir ang nabanggit ninyo, lahat po ay telling the truth. Nakausap po natin sir itong mga ilan sa ating mga sinalang. Unahin ko po siguro sir si Sir Rodel Baladhay. Ito po yung di umano nag-chat kay ma'am ng parang ng Len. At dito po napag-alaman natin sir na ang nag-chat daw po kay Ma'am Annalisa ay ang misis ni Sir Rodel na si Ma'am Shiny. At siya po ay nag-chat ng Len para daw po sana magtanong tungkol po ito sa lending nila dahil si Ma'am Annalisa po ay chief lending po nila or chief center lending nila doon sir or taga-kolekta po ng mga lending. Kaya po siya nag-message sir. Yun po ang at ginamit daw po niya ang account ni Sir Rodel dahil po sira daw po ang account ni Ma'am Shiny, ang misis ni Sir Rodel, Sir Rafi. Ang importante rito, Jen, ay lahat sila ay pasado. Ni-request naman natin yan maging ng PNP para malinis sila. More than willing yung mga kamag-anak na sumalang sa polygraph test at pumasa po sila. So, ibig sabihin, malinis po. Colonel, magandang hapon, sir. Yes, sir. Good afternoon po, sir. Opo, ano pong pinaka-latest sa kaso? Bali, tapos na po, sir, yung mga polygraph examination po, sir. Opo. Sa limang person of interest po natin. Opo. And bali, sa polygraph po, sir, si Sir Arman Condes, bali, inulit po, sir, yung polygraph niya. Inulit? Kasi nung unang test, sir, is, ang nakalagay doon is inconclusive. Medyo doubtful, sir. Okay, ba't yung Yes, binigay sir. dito sa amin, sabi telling the truth? Yung pangalawang polygraph test niya po, sir, yun na po, sir, yung telling the truth, sir. Okay. Sige. Okay, so, Bakit pasado po po lumitaw sila, na sir. inconclusive yung una niya pong polygraph test? Wala po namang fix na reason, sir. Is it because of the Pero- questions being asked? Yun po, sir. Di ba Yun sa katanungan, depende po yan sa katanungan, sir? Kung anong klaseng Yes, sir. tanong at paano angguluhan yung tanong? Yes, sir po. And ang isa pa pong reason, sabi ng examiner, is baka since na PNP facility yung place kung saan ginanap yung polygraph, so inilipat po namin, sir, sa isang hotel wherein sila lang po ng examiner yung andun. And mas tahimik po, sir. Okay, so posibleng na nervous lang, kinabahan. Yes, sir. Kasi PNP facility ngayon sa neutral ground, sa neutral venue, pumasa siya kasi cool siya, chill lang siya. Yes, sir. At lahat ng mga sir. tanong sinagot niya nang hindi umakyat baba yung karayom sa polygraph test. Okay. Sino ang person of interest nyo ngayon o kung meron man? Totoo lang po, sir, wala pa rin po talaga tayong person of interest, sir, dito, sir. Hindi ko kayo nagtanong-tanong sa mga suki doon sa karinderya, maaring meron nakakita na habang siya ay nagsiserve or may isang customer doon na hindi tama yung pagkikilos or pananalita laban dito sa ating victim at yan ay nakita ng isa pang customer
Did you happen to ask some of the customers ng karinderya? Bali po sir, sa pagtatanong po natin sa mga tao dun sir, wala pong lumabas na ganung kwento. And sa mga kapitbahay sir, hindi po yung biktima po natin is hindi naman po naglalabas-labas ng bahay. Ano sir, dyan lang talaga sa bahay yung biktima natin sir. And sa mga customer kasi sir, may katabing batsuyan din kasi sir po na medyo mas malakas. So doon mostly yung tao. Kumbaga sabi nga sir ng apo niya, kung may kumakain doon is mga hanggang 3 lang. 3 customer maghapon. So kaya nagsara po yung batsuyan niya na yan. Hindi niyo ho ba kinausap yung kakompetensya niya? Baka may kinalaman din to sa negosyo? Wala naman po sir. Wala po tayong nakitang ganun sir na kompetensya po sir sa negosyo sir. Pero wala ho kayong mga pinagtanungan ng mga dati niyang customer? Halos na isa-isa po namin sir yung mga bahay dyan sir, to include yung mga tricycle driver na nagbebenta dyan sir. Wala po talagang any lead na maibigay yung mga tao. Kumbaga walang negative comment sir. Walang negative comment sa mag-asawa. Wala hong mga nakuhang ebidensya sa katawan ng biktima na maaring pwedeng magsagawa kayo ng further investigation? Sa forensic sir, walang nakita sir na any sign of kumbaga kahit umpisa sa bungo niya sir, malinis sir. Malinis po yung bungo niya. Walang damage. So ang ginawa po natin dyan is nahanap sir yung buhok andun din sa area. Pina-undergo natin ng toxicology test. Sa medical legal, ano raw po yung cause of death? Undetermined po sir yung cause of death. So ngayon, Yes, gumawa po. ng forensic examination doon sa bangkay, sa labi, at walang nakitang kaduda-duda na dahilan ng pagkamatay. Yes po sir. Or hindi madidetermina kung ano yung dahilan ng pagkamatay. Yes sir. Pina-check din po natin sir yung lupa na nakadikit sa leggings o leggings ng biktima and yung lupa na nakuha sa kung saan natagpuan yung mga buto. Nag-match po sir. Masasabi po natin na doon talaga sir may possibility na dyan talaga sir yung bangkay sir. Okay. Chinak nyo rin ho ba kung baka siya ay natuklaw ng ahas, ng cobra at doon na siya inabutan or inatake sa puso? Actually sir, hindi natin talaga according sa forensic, hindi natin ma-determine yan sir kasi buto na lang talaga sir. And sa toxicology sir, ang sabi sir is kung dahan-dahan na nalason yung tao, makikita sa toxicology sa buhok. Pero kung biglaan lang, hindi po makikita, hindi po ma-determine doon. Gaya ng heart attack, halimbawa. Sir, malabo po yan, sir. May sakit ho ba sa puso ang Wala po. biktima? Healthy po siya? Opo. Wala ho siyang ininom ng mga maintenance, diabetes, high blood pressure? Wala po, sir. Pag nagkakasakit po siya, lagnat lang po yun. Trangkaso, mga ganun lang. Colonel, so tuloy niyo lang po yung inyong pag-iimbestiga. Mala nyo, one of these days, may biglang lumutang na witness or meron kayong bago makitang mga ebidensya na bubuksan yung kaso para matukoy kung anong dahilan talaga ng kanyang pagkamatay. Ano po? Yes po. Actually, sir, kahapon nga lang po, sir, kagagaling lang namin ng barangay. Nagtanong-tanong ulit kami, sir, kung may bagong update o may mga bagong usapan regarding sa biktima, sir. So far, sir, wala pa rin pong mga bagong balita, sir, na nahagip sila, sir. Tuloy niyo lang pong Yes, sir. pag-imbestiga. At kung kailangan niyo pong tulong namin, andito lang po kami. Huwag kayong mag-atubili and we'll be more than happy and willing to help sa investigation, Colonel. Salamat po, Colonel Atayon, sir. Thank you po. Yes, sir. Thank you very much, sir, Senator, sir. Thank you, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po. Iklaro ko lang po yun doon po sa lie detector po na sabi nila, yung una pong result ni Papa na hindi po tumugma. Kasi po that time, si Papa po, nagkasakit po yun that time. Bali yung kinain po noon ni Papa, Skyflex lang po talaga. Bali pinilit niya lang po talaga yung katawan niya po para matapos na po yung ganong
yung ganung request po nila. Kaya sumama lang po si Papa sa amin kahit masama po yung pakiramdam niya. Yun naman pala. Okay. Anyway, ang sabi naman po ng police, yung inconclusive, ibig sabihin, alanganin, hindi nila sure, kaya inulit sa ibang lugar, doon na, pumasa na. Kasi nga po, Ayun po. isang dahilan din, at sinabi nyo nga ngayon, gutom, walang kinain pa. Sabi naman ng police, akala nila baka ninenervyos lang si tatay. Kasi nga po, sa loob ng police station. Hindi po. Nung dinala doon sa isang lugar, hotel, neutral yon, pumasa agad-agad si tatay na wala na marami pang satsat, pasado agad. Okay? Magandang hapon po, Ma'am Maylene. Thank you po sa tulong niyo po sa amin, Sir Rafi. Kasi alam ko po, pag hindi po kami lumapit, talagang wala. Opo. So, babalik po kasi ako bukas ng UAE. So, nagpapasalamat din po ako sa tulong niyo na kahit pa paano po mabigyan ng sagot yung kahit malabo. Pero kahit pa paano meron. Okay. Anyway, tuloy-tuloy pa naman po ang ginagawang pag-imbestiga ng kapulisan natin dyan po sa inyong lugar sa Negros Occidental. Sabi ko kanina, ma'am, sakali man meron kayong mga maski na maliit na impormasyon na akala nyo hindi makakatulong, pero baka sa PNP makakatulong yon, pwedeng gamitin yung bilang guide sa kanilang pag-imbestiga. Pwede po ba akong humingi ng tulong, sir? Sige ma'am, opo. Yung ano lang po sana, sir, yung sa kanto namin, sir, mapalagyan po sana ng CCTV. Sir, hindi lang naman po para sa amin, pero para po dito, po sa lahat ng tao Okay. dito. Kasi ang dami na pong insidente yung nangyayari dito. Saan po yan? sir. Dan. Okay. Saan po yan banda? Dito po sa kanto, po doon sa labasan po namin, sir, sa barangay po namin. Kung walang budget ang barangay para sa CCTV, ako na po magbabudget dahil alang-alang sa inyong request. Sige po, buti na banggit niyo yan. So ilang CCTV po ang kailangan? Sir, baka dalawa lang po siguro, sir. Tatawagan po namin yung barangay, sabihin namin na lagyan ng CCTV. Pag sinabi nila na wala kaming budget, ako na po magbabudget. Okay, sige. Pero maganda po yung Sir, suggestion niyo. last na lang. Opo. Hingi po sana ako, sir, kahit kunting tulong lang, pabor lang po, na mapabakuran po sana yung bahay namin para lang po sa safety ng pamilya at anak ko, sir. Bakuran, sige, babakuran natin. Tansyahin niyo po kung magkano yung pagpapagawa ng bakod, magpapadalan po ako dyan ng budget para bakuran niyo yung inyong bahay. Padala niyo na ako ng picture pagkatapos po. Okay, deal. Thank you po, sir. Thank you po. Sige po. Magandang hapon po, ma'am. Ingat po kayo. God bless.